for the homily. Good afternoon, my dear brothers and sisters in Christ. Good afternoon, Father. Today we celebrate Holy Wednesday. Dinadala tayo ng Ebanghelyo sa isang masakit, ngunit napakatotohanang bahagi ng ating pananampalataya. Ang pagtataksil ni Judas. Isang alagad, isang malapit kay Jesus, ngunit pinili ang pera kaysa Panginoon. Pero kung iisipin natin, hindi lang ito kwento ni Judas. Ito rin ay kwento ng ating buhay. This is also the story of ourselves. This is not the story of Judas. Ilang beses na rin ba nating ipinagpalit si Kristo? Sa kasalanan, sa pride, sa galit, sa mga desisyong alam nating hindi naman tama, subalit ginagawa pa na rin natin. Alam na nating mali, subalit ginagawa pa natin. Minsan katulad tayo ni Judas. Alam natin ang mabuti, pero pinipili pa rin natin ang mali. Aramtaan, pag-live-in kasalan, nakikilive-in kita. Aramta na anday kasal sa padi, immoral, ginigibo ta. Garus kita si Judas. Ngunit mga kapatid, ang mensahe ng selebrasyon ngayon na Holy Wednesday ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pag-ibig na hindi sumusuko. A love who never surrender. Kahit alam ni Jesus na siya ay ipagkanulo, pinili pa rin niyang magmahal. Hindi siya umatras. Hindi siya nagalit. Hindi siya tumalikod. Sa halip, patuloy siyang nag-alay ng sarili para sa atin. Kaya ang tanong sa atin ngayong hapon, sa banal na misang ito, sa gitna ng ating kahinaan, pipiliin ba nating bumalik kay Kristo? O manatili na lang tayong mabuhay sa pagkakasala? Brothers and sisters in Christ, in this Holy Wednesday, we are being invited to evaluate, suriin ang ating buhay. Suriin ang ating mga puso. Kilalanin ang ating mga betrayals kay Kristo. At higit sa lahat, magbalik loob tayo sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa sarado ang pintuan ng awa ng Diyos. Ang kwento ni Judas ay paalala. It is a reminder kung ano ang maaaring mangyari kung mawalan tayo ng pag-asa. Pero ang kwento ni Jesus ay paalaala na lagi tayong may pagkakataong magbago. Mamaya, pagkatapos ng banal na pagdiriwang ng Santa Misa, tayo ay magkakaroon ng prosesyon. Mga kapatid, ang prosesyon ay hindi lang basta paglalakad.
Ito ay isang panlabas na pagpapahayag ng panloob na paglalakbay. Utruhong ko po kung ano ang prosesyon. Ang prosesyon, ito ay isang panlabas na pagpahayag ng panloob na paglalakbay. Procession is an external manifestation of our internal journey of ourselves going back to the Lord. Iyan ang prosesyon. Bako yan chirismisan. Bako yan irelusyonan. Ang prosesyon. Habang tayo ay naglalakad sa prosesyon, inaalaala natin ang paglalakbay ni Jesus patungo sa kanyang paghihirap. Isinasama natin ang ating mga sariling krus, ang ating mga problema, ang ating mga pighati, ang ating mga stress, ang ating mga sakit, yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, may mga karamdaman, yung mga pagsubok natin sa buhay, iniaalay natin sa prosesyon. At ipinapakita natin na handa tayong sumunod sa ating Panginoon. Sa bawat hakbang ng prosesyon, itanong natin sa ating mga sarili, susundan ko ba si Jesus hanggang sa krus? O iiwan ko ba siya tulad ni Judas? Mga kapatid, before I end my sharing and this homily, I want to end with a story. May isang estudyante na nahuling nandaya sa exam. Takot na takot siya dahil alam niyang mabigat ang kaparusahan. Naisip niyang magsinungaling para makalusot. Pero sa huli, pinili niyang umamin. Lumapit siya sa guro at nagsabi, "Sir, nagkamali po ako. Handa ko pong tanggapin ang consequence ng aking pagkakamali." Tahimik ang guro, pagkatapos ay sinabi, "Mas mahalaga sa akin ang katapatan mo kaysa score mo." Hindi siya pinatawan ng mabigat na parusa, bagkus binigyan siya ng pagkakataong magbago. Brothers and sisters in Christ, ganito rin ang Diyos natin. Hindi niya hinahanap ang perpektong tao. Hinahanap ng Diyos ang pusong marunong magsisi at pusong marunong tumanggap ng kanyang kamalian at bumalik sa Panginoon. In this Holy Monday celebration, huwag tayong matulad kay Judas na nawala ng pag-asa sa buhay. Sa halip, piliin nating bumalik kay Kristo at samahan ta siya, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa ating prosesyon mamaya, dadalhin natin hindi lang ang ating mga paa, hindi lang ang kanya-kanya nating mga panalangin, kundi ang ating puso. Puso na handang magmahal. Puso na handang magsisi. Puso na handang sumunod kay Kristo na ating Panginoon.
This will be our intention. This will be our prayer as we continue this holy sacrifice of the Mass on this Holy Wednesday. Our Lady of Salvation, Pray pray for us. for us. May I invite everybody to please stand.